Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Ayan, kung bago po kayo sa aking channel, please like and subscribe. Ayan, update po sa iba naming tanim. Andito ako ngayon sa kabilang side ng taniman. Ito yung mga patola. Ayan, patola at malunggay, intercrop. Ayan, dito ako mag-start guys. Ayan guys, ito yung daanan papasok sa farm. Dito sa side by side, ayan, nagtanim ako ng mga malunggay. Ayan. Favorite kong itanim ang malunggay, pero once a week kami maggulay niyan guys. So, masaya lang akong nakikitang matataba yung mga tanim kong malunggay. And nag-intercrop na kami ng patola. Ayan. Yung patola dito sa daanan, pero ang gapang niya, ayan. Diyan yung balad. Yung tinanim ko guys na patola ay galing pang Anguno, Rizal. Ayan, binigay sa amin ng dati naming kapitbahay na nasa Anguno na nakatira. Ayan, shout out Kuya Judy and Ate Alice Pillas. Salamat sa binigay nyong pantanim na patola. Ito na po yun, oh. Gumagapang na. And mga 1 week nito guys ay mamumulaklak na. So, ayan, intercrop sa malunggay. Ayan guys, mahaba na yung gapang. Kailangan talaga malawak yung gapangan guys para mas marami din ang bunga at mas matagal ang buhay. Ito, mga ilang puno ba to? Kasi ito lang yung space talaga para sa patola. Pero pwede pang i-expand yung gapangan guys, yung balad. Meron pang allowance doon. Ayan guys, umakyat na sa malunggay. Ayan guys, meron nang namumulaklak. Yung ibang variety yan guys. Galing sa DA, yung isang piraso. Trinay lang namin kung ano yung itsura ng bunga. Kasi ito nakita na namin ang bunga. So, ayan ang aming patola na naka-intercrop sa malunggay. Ayan, yung allowance nito guys ng gapangan. Pwede pang habaan kasi may space pa naman. And meron pang ekstrang balad. Ito, oh. Ito guys, ayan, pwede pa yan hilahin papunta doon kasi may space pa naman, oh, malawak pa. And yung ilalim guys, hindi pa namin natataniman kasi walang available na pantanim. Walang available na pantanim doon sa seedling farm. Lahat naka-reserve. So, itry naming tingnan yung katabing barangay na meron ding seedling nursery. Baka kami ay makabili. Kaya lang, yung budget ay nagamit ko na sa pagkain ng baboy. So, waiting ulit na magkaroon ng panibagong budget puhunan para sa mga seedlings. So, ayan guys, ang kwento ng aking patola na naka-intercrop sa patola naka-intercrop sa malunggay. Ayan guys, kailangan na putulin yan guys, oh. Kung meron manghihingi na magugulay or kami ay maggulay, yan ipapaputol ko din, itatanim kong panibago. Siguro dito sa space na to, oh. Basta natutuwa lang ako guys na makapal yung mga malunggay, matataba. Ano ko siya. Yan yung isa sa mga simpleng kaligayahan ko na makita kong maraming dahon ang malunggay, matataba. Pero pag may nangihingi guys, pumuputol ako ng sanga. Kasi pag dinadahunan lang, yan ay nagiging bansot, pumapangit. So mas magang pumutol ng sanga. And meron pang pantanim. So ayan ang tungkol sa aming patola intercrop with malunggay. And lipat naman tayo guys doon sa
Iba pa naming tanim na gumagapang, ginagamitan ng balad. Yan guys, dito naman tayo sa side ng aming bahay. Ipapakita ko naman kung ano pa yung mga gulay na ready na. Naghihintay na lang na magbunga. Ayan, nakalagay na din ng balad guys. Papakita ko yung upong bilog na gumagapang na rin, and dalagyan na din kahapon ng balad. Ayan. Let's go! Ito guys, bagong lagay na balad kahapon. Hindi ko na videohan guys kasi super lakas ng ulan. Ito na yung bagong tanim na upo guys. Ayan, tumutulo pa yung dahon. Ayan yung bagong upo. Gumagapang na rin, kaya naglagay na guys ng balad. Ayan. Ayan. Dito pa guys, another upo na bagong tanim. So, ayan. Bagong-bago yung balad guys, and malawak din. Ayan yung luma guys. Tatanggalin na yan kasi aayusin din yung gapangan na yan. Magiging balad yan ng mga strawberry guys. Ayan, hinihintay lang lumaki to. 3 piraso hinihintay lumaki. Then, babaklasin na yan guys. Lilinisin, then iaatras na yan. Iaatras papunta sa may bakod. Ito yung balad din. Ayan. Matibay yan guys. Ilang taon pa yan na magagamit. So, pag lilinisin yan guys, and itataas yung mga poste dahil yung aming grapes guys ay ayan na, gumapang na. So naghalo na siya, andito na nakarating na dito. Ang layo na nang narating ng grapes ito guys. And kailangan makabuelo na yan. So kailangan nang alisin itong lumang upo. Ayan, sinimula na nga guys na baklasin. Ayan, 2 piraso yung grapes namin guys na pareho ng gumapang. So kailangang ayusin mamaya guys. Ayusin na yung balad para sa grapes kasi pag nakapunta ako ng Iriga ay bibili ako ng another seedlings niyan. Siguro kahit 2 piraso kasi hindi ko pa alam yung presyo. Bibili ako para madagdagan yan. So ayan guys, ang aming mga tanim na gumagapang. Patola, upo, at grapes. Ayan. Kailangang alagaan, lagyan ng fertilizer sa ibaba, organic, mga galing sa baboy at sa kambing. So ayun guys, 3 klase. Ito yung para sa upo. And ayan guys, ito yung mga dating to sa balad, inalis na namin kasi ayun nga, yung space kailangan na. Ito yung mga singkamas na pagbubungahin sana para panibagong binhi. So kailangan na namin yung space, kaya ayan, tinanggal na sa balad. Kukunin na lang yung laman, pero may natitira pa doon guys. May natitira pa na pangbinhi. Pwede pa yan. And marami pa ang ibubunga niyan guys. So magagamit pa rin. Meron tayong pangbinhi sa December. Hinog na yung mga bunga niyan. Then itatanim 3 months, meron ng aanihing panibagong mga laman ng singkamas. Ayan yung... Ay oo, may iniinit pala ako. Pa-off na.
Nakalimutan ko yung iniinit kong pinakro na saging na saba. Ayan. Ito ang aming munting farm, guys. Ito yung side ng side lang ng aming bahay. Ito. Then doon sa kabilang side at sa likod ay nilaan namin sa mga kambing. So, ayan. Let's go back to other side ng farm na hindi namin natapos. So, ngayon balik tayo sa isa pang gulay na gumagapang, ang sitaw. Ayan. Kasi kahapon super lakas ang ulan, hindi namin natapos. So, ngayon ay babalikan namin. Naka-4 na line pa lang kami doon. And ngayon ay babalikan kung ilang line naman ang maubos namin habang wala pang araw. Ang ganda ng kalangitan, guys. Oh, maliwanag. Pero okay din na umulan sa hapon at gabi para libre na pagdilig. So, let's go!